Sa mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So avoiding common mistakes. So successfully starting a new church requires thoughtful planning, careful execution, and ongoing vigilance against common pitfalls. These guides provide insight into potential pitfalls, helping church planter avoid common mistakes. So may mga common mistakes sa church planting. Madalas kapag may mga church planter din na makasama natin, ay opo, oo, same, ganon. Parehas, o relate much, ganon ang mga sabi nila. Ano yung mga yon? Number 1, insufficient planning and yan, hindi na iayos. Ayos lang natin. Para mabasa nyo. Yan. Insufficient planning and preparation. May preparation yan, naiayos na. Kailangan lang i-refresh. O dito, hindi pa ayos. Pero ayos na sa main. So, una, unrealistic. Avoid setting unrealistic expectation about growth or resources. Start small and realistic, focusing on building a strong foundation. So, maliit lang muna, wag lakihan agad. Hindi masamang mag-visualize ng malalaki, pero mas masarap yung mag-start tayo sa maliliit. Amen po ba? At kung masyado tayong halimbawa nagsasabi tayo ng mga unrealistic, sometimes visionary ka kasi pero hindi yun mabilisan. So mag-start tayo sa realistic. Kapag too much visionary kasi minsan hindi tayo maintindihan eh. Para maging realistic, ang sabihin mo lang muna ay kung paano mag-i-start para mapuntahan yung vision mo. Para maging realistic yung unrealism ng vision. Kasi totoo, ang mga vision ng mga pastors or minsan kapag sinishare niya yung vision niya, very unrealistic. Kasi ibig sabihin parang napaka-imposible. Kasi nga, sabi nila, kapag yung vision mo ay madaling gawin lang ng tao, hindi yan God-given vision. Kadalasan, ang God-given vision, yung tumitingin ka sa mga imposibleng bagay na tanging si Lord lang talaga makakagawa. So, yan. Pero kapag sa planning and preparation, hindi dapat unrealistic. Yung realistic muna, small muna, step by step muna. Alangan namang nag-church planting ka pa lang, ang sinabi mo na sa kanila, naniniwala ko kayo po, magbibigay kayo ng taga 100,000, magpapatayo tayo dito ng 2-story building. Baryo yun, mga magsasaka. So, hindi pwede. Kalawa, lack of research. Thorough research is crucial. Understand the local community, their needs, and existing church landscape. So, kaya balik tayo sa number 1. Kung gusto natin malaman paano mag-mapping or research. Then, neglecting community and yan, hindi natin yan dito. Di pala yan na ayos, no? Neglecting community and cultural context. So, may salitang context po yun. I-open ko nga dito yung isang Canva ko. Para kompleto or mas maayos natin. For sake na rin ng pagkaka-record. Last payment failed. Kailangan magbayad ulit tayo ng Canva subscription. Kaya sa mga nais mag-enroll, mag-enroll lang po tayo, wag tayong manghinayang. Para yan sa ating online monthly and yearly subscriptions. Ang gamit po pala natin ay Canva. Ang Canva po ay magandang sa mga gumagawa ng PowerPoint. I-type nyo lang canva.com.
Maganda pong gumawa dito ng mga PowerPoint. May mga ready-made na yung mga themes niya at pwede kayo mag-insert ng mga pictures, ganun. As long as online kayo. So kapag offline, hindi po ito magagamit. Ayan. Neglecting community and cultural context. Yan. To understand local values and tradition, tailor your approach and message to resonate with the specific community. So, ibig sabihin, ang atin pong way ng pag-touch sa kanila and yung message natin, naka-tailored or sa expository natin na class, ang tawag dito contemporization. It is not 100% na ano nyo po, ang tawag doon yung i-disregard nyo yung context, pero ang contemporization, itatouch mo lang yung culture nila through their own language. Yun yung ibig sabihin ng tailoring your approach. Engage with local leaders and organization, build a relationship, and foster collaboration to gain insight support. And next, emphasize inclusivity and bridge building. Create a welcoming atmosphere for people from different backgrounds. Kung ikaw yung pupunta sa isang lugar na yon at nakita nyo watak-watak ang mga pastor, baka ikaw na ang solusyon para magkaroon sila ng pagkakabatian. So, don't neglect your community and the cultural context. So, ignoring financial what? Ayusin natin to. Pag ginalaw ko dito, ayan, ignoring financial realities. So, about budgeting and fundraising, develop a realistic budget and secure funding resource or sources to support operation and ministry initiatives. And sa financial naman, maintain transparent financial practices to build trust and accountability among church members. At yan din po yung ginagawa ko sa mga, halimbawa may nagpapadala dito sa school, talagang sa school natin inilalagay. Pinapakita ko sa kanila, ito yung nabili ko, ito yung nagawa natin. Ini-screenshot ko kung ano yung value, kung mayroong mang sukli doon, mga 500, 200, assume mo na pang merienda ko na. But yun ang kahalagahan kasi, wag nating i-ignore yung financial realities at saka yung trust na kung may binigay si ganito na para sa pampakain ng mga bata, talagang ilagay natin doon. At si Lord naman ang magpapalit or magbibigay sa atin ng para sa naiisip natin na sana pang ganito na lang, sana pang ganun na lang. So honest lang tayo. Ganun din, honest din ako sa inyo. Kaya minsan sinasabi ko lang yung totoo. Maganda yung office natin. Pinicturean ko yung bubong ko, yun yung reality. Talagang butas-butas. Kaya minsan kasi ang problema, porque may mga, sinasabi ko lang din yun kasi may mga ibang church member. Akala ng mga ibang church member, yung mga nakita sa Facebook, Pastor, ang ganda ng office mo, ang yaman mo na. O, yun lang ang alam nyo. Doon lang kayo nakatingin sa labas. Tingnan nyo yung pangloob. So, ang hirap talagang i-judge ang isang bagay sa cover lang. So, hindi natin nare-realize yung behind sa doon. Eh, tignan nyo, mga pastor, akala nyo, ang gagwapo natin minsan, di ba? Nakabihis tayong pangmayaman, pero ang totoo, butas ng bulsa ng iba dyan. Ang linis natin, mukhang mayaman pag pupunta sa seminar, pero ang totoo, nagpalibre lang yan ng pamasahe. At ang masakit pa minsan, yung mga miyembro, instead na sila yung manlilibre pa minsan sa atin Pastor, palibre ka naman. O ikaw naman, kahit may pangangailangan yung anak mo, may lalabas mo. Kasi anak mo din naman yung humihingi. Anak mo sa pananampalataya. Anak mo sa spiritual, di ba? Talagang matindi. Yun yung realidad Yung hirap na tumingin lang sa panlabas. Ang mahalaga dapat transparent tayo at ayusin natin pag nagfa-fundraising tayo, i-share din natin yung mga kung saan napunta para hindi masira yung tiwala nila sa atin. So, overlooking leadership and development. May karugtong. Napuputol dito sa PowerPoint natin.
So we have to identify and cultivate potential leaders within the church. Alam na natin yan. Provide training, mentorship, and opportunities for growth. Kaya itong MBS, ino-open natin lahat ng video niya para magamit nyo rin. Kayo ang nakarinig. Minsan kasi ang problema sa ating mga pastor, pag ibang pastor yung nag-preach, paniwalang paniwala sila. Eh yun din naman yung sinasabi mo, ang tagal-tagal na. Pero doon pa sila naiyak pag iba yung panggagalingan, 'di ba? Minsan ganun din yung mga anak natin. Pag tayo nagsasabi, ayaw nila maniwala. Pag iba na yung nagsabi, yung teacher nila nagsabi, maniniwala sila. So, may tinatawag na ano kasi, familiarity mentality. Kapag familiar na yung isang tao, ikaw na yung palagi nandun, yung impact mo parang hindi ganun katindi. At kailangan mabasag din yan sa loob ng church. At yung mga miyembro, maturuan din na ganun. Same lang din naman yung tinuro mo, pero pag sila nagsalita, ba't ibang impact? Kasi meron niyang ganyan yung mga tao. May colonial mentality. Nasanay tayo na kinolonya tayo ng ibang galing sa ibang bansa. So, parang mas na-starstruck tayo sa kanila. Ganon din sa ibang pastor. May bagong pastor. Mas na-starstruck din sila sa pastor na yon. At sometimes, baka sabihin natin na may mga bagay na kailangan talaga din natin mag-invite para sila din yung magsasabi dahil mapuprove or may empower yung sinasabi natin. Pero mag-ingat kayo sa mga ini-invite nyo minsan, baka masyadong taliwas na at kinontra ka na at may sinabi na hindi or against sa inyong theological, bagamat minor lang, bawiin mo na lang ulit sa teaching mo. So yun ang problema din minsan ng ng pag-invite. At kailangan sabihin nung in-invite mo kung patungkol yung saan yung i-share niya. Hangga't maaari kung medyo strict ka, tignan mo na rin yung sermon outline niya para makita niya talaga kung saan tatakbuhin yung sermon. Importante din yun kasi may mga problema na nakita ko mga problemang churches na ganun eh. So, kagandahan yan dito naman sa sa church na pinagkatiwala sa atin ni Lord, pag merong parang strange na doktrina, alam na nila yung totoo, alam nila yung foundation nila. Kaya hindi na sila madaling mauga. And failing to prioritize, develop a clear discipleship strategy, emphasizing spiritual growth and formation among church. Meron niyang karugtong, failing to prioritize discipleship. Yan. Parang kanina rin, implement program, resource, and mentoring opportunities to guide believers on their faith journey. Parang ano lang ito kabaliktaran lang din ng character. For communication and collaboration. Di ba? Parang parehas lang din nung kanina. So, kailangan makipag-communicate kayo ng clear at open kayo sa dialogue sa mga suggestion. Bagamat ang final ay sa iyo, pero mag-open lang kayo sa kanilang mga suggestion. At ito'y maganda yung susunod. At marami ditong natatalo. Burnout and lack of self-care. Ingatan din natin ang sarili natin. Kausap ko ang sarili ko. Minsan di ako natutulog, pero natutulog naman ako ng umaga or hapon, mga 2 or 3 hours. So, ayan. I prioritize yung rest ko, mas konti nga lang. So, we schedule regular breaks, vacation, and time for personal rejuvenation to prevent burnout. Sometimes, meron akong may plano din ako na may isang araw or 8 hours din na instead na magre-reply ako sa inyo, yun yung isusunod ko. Hindi ako magre-reply. So, may point na ganun, i-announce ko na lang sa inyo yung araw na yon. Kasi medyo dumadami na yung dapat kong replyan, ayusin. And syempre, ang hirap naman na pagsilosan ni Mrs. ang MBS kasi hindi dapat mangyayari yon. Bagamat minsan nangyayari, pero bumabawi naman tayo. Dinedate natin siya sa labas. Kasama yun At hindi pwedeng hindi. We have to rekindle the fire of love. Ganun talaga dapat yun. So, prioritize natin ng rest. Bumili rin ako ng bisikleta. Nagbabay kami ng anak ko.
nakakapagdagdag din yun para yung mga stress natin ay lumabas. So kapag stress out tayo, actually, doon tayo dapat mag-jogging at para yung hormones ay mailabas natin yung tinatawag na cortisol. Actually, ang cortisol, yun yung stress hormones. At positively, ang stress hormones ay magagamit talaga yan sa pag-exercise. Madedevelop yung ating physical strength. Kaya kapag stressed kayo, you have to make something for your physical fitness. Mag-jogging, mag-bike, takbo-takbo ng konti, o kung ano man yung inyong, wag motor, hindi ganoon. Pag na-stress ka, nagmotor-motor ka, nagpunta ka sa mga maaliwalas na lugar o kay kumpare o kung kanino man, hindi nakakatulong yun sa stress. Physical talaga dapat. Kapag stressed out ka, pag yung cortisol hormones mo ay tumaas, kahit saan kayo mag-research, kahit sa YouTube, sa Google, kailangan talaga may physical na exertion or paglabas na ilabas natin yung workout, yan yung hormones ng cortisol, at makakatulong po yun. Then seek support, cultivate a strong support system, connect with mentors, friends, family for encouragement and accountability. At kailangan may sumbungan talaga kayo na leader nyo. Kung meron kayong sa mga medyo bata-bata pa sa akin or may kulang pa sa experience, yan, pwede po nyo akong lapitan. At nagre-reply naman po ako. Huwag kayong mag-alala. I'm giving time talaga na makapag-respond. Bagamat hindi agad-agad, I can promise na agad-agad. At least tumutulong tayo. And then, ito, conclusion na tayo. Lumampas na tayo ng 9:45 sa 15 minutes question and answer. Siguro hanggang 10:30 yung ating question and answer. Church planting has been a journey of faith, challenges, and amazing miracles. Amen. Maraming miracle talagang naranasan natin dyan. At sa mga aspiring church planter na naririto, alam ko na maraming miracle na ibibigay sa inyo si Lord. Wag po tayong magtayo lang ng kaharian natin. Maganda na may komportabling church, pero yung salitang komportable ay hindi rin maganda minsan. You have to go out in your comfort zone. Kung may leader kayo, once a month, kailangan ay hindi lang basta bantayan nyo sila na silang nagpipreach. You have to go out and seek some places. Visit your relatives. Hanapin nyo yung mga lugar na pag-pray, kailangan nyo ipag-pray, or mga long lost friends nyo. Gawin yung mission yon. Hindi masama po na bumisita sa isang pamilya. Iwanan natin yung iglesia na pinagkatiwala sa atin ni Lord, and then pupunta tayo sa isang kahit Sunday yan, pumunta tayo sa isang bahay and sabihin natin kay kumpare, pwede bang mag-Bible study tayo dyan sa inyo? Yung Bible study na yon, that's already a church service. Kahit hindi man yung corporate, at least you do a mission. At hindi kasi ako dogmatic na kailangan every Sunday pupunta ka sa church. Pwedeng maging church ang bahay, kapatid, kasi noon pa man ang early model ng church, house church. At pinakita ko rin sa inyo yung may pinanood ako sa inyo noon na video na they started talaga sa house church lang. At if God's willing na magtayo na sila, na mag-start na sila ng isang building, di maganda. Pero kung kahit 10 taon silang house church, as long as lumalago sila at yung house church na yun ay nakapag-build ulit ng mga house churches, hindi masama yun. Huwag nating isipin na ang church palagi ay building. Ang church talaga ay yung mga taong nagkakatipon. Kaya kahit medyo malayo, mag-take risk tayo, dahil si Jesus ay hindi lang basta take risk ang tinawag niya. Nung mula sa langit ay pumunta siya dito sa lupa. He had given all. Talagang binigay niya ang lahat para sa kanyang bride or sa atin as the church. So ako, I step out to plant church. Iniwan ko yung aking pamilya, nakwento ko na sa inyo, but not all of them turned out as I had hoped. Hindi talaga yung inaasahan ko ganun ang mangyayari.
Ang gusto ko nga nun, kung sakali aalis ako, interior design, punta ako sa iba't ibang bansa. Doon ako magdi-design. In demand kasi ang interior design. Fine arts ako, then napalitan yung course ng interior design. Pero iba ang design ng Lord sa buhay ko eh. Since 2007, out of 7 church na inattempt kong i-plant, 2 lang talaga yung nagko-continue ngayon. I started also in Cavite, GMA Cavite, dito sa may, yun nga, sa mga barangay, pero iniintriga ko sila kasi mas nauuna na yung church building doon. Hindi ko na rin maharap, kulang pa ako sa leaders, so iniintriga ko sila sa pastor na nandoon. And there were times I felt discouraged dahil minsan yung mga inaasahan ng leader sila yung hindi susuporta sa iyo, and wondering if I had failed, pati yung mga leaders din. May mga leaders tayong been brought up pero they chose to live inside the church. But through it all, God has reminded me that success is not about numbers. It's about faithfulness. Amen po ba? Kung if we will remain faithful unto sa Panginoon, nandyan yung blessing yan. There were moments when resources are lacking, when people left, and when I questioned if I was doing the right thing. But every time I prayed, God provided. Mayroon pa ngang almost, biruin mo, 100 kami, naging, umaabot kami ng 100, o 70, 80, ganun. Dumating ang point na 8 na lang, ganun katindi. Sa kakalabas ko, napabayaan ko yun sa loob. Kaya maganda, maituturo ko sa inyo kung bakit, ano yung mga pitfalls din nun. So I sent the right people, opened unexpected doors, and strengthened my heart to keep going. So I have learned that church planting is not about my own ability but about trusting God's power. So I'm praying, alam ko na kung saan ako nagkakamali. So ang pagle-layout natin ng foundation mas matibay. Kaya yun ang kagandahan ng failure. So He sent the right people. Then I have learned that church planting is not about my own ability but about trusting God's power. Though not every church plant lasted, I know that every effort was not wasted. Yun yung sinasabi ko. Nagtutuloy sila. Yung nasa GMA Cavite, nagtutuloy sila hanggang ngayon. Nakikita ko yung mga post nila. Namimiss ko kayo, Pastor. Ganyan. So seeds were planted, lives were touched, lessons were learned. I've seen how God works in ways I never expect. He has taught me to trust Him even when things don't go as planned. So if you feel called to plant a church, don't afraid of challenges, mga kapatid. There will be ups and downs, but God will never leave you. So keep praying, keep trusting, keep going. And church planting is not easy, but it's worth it because every church is a place where people can find Jesus and grow in faith. So I will keep planting, we will keep planting, you will keep planting, and believing that God is not finished yet until the consummation and His return. Amen. To God be the glory. So, ito yung naging bahay nung nilayasan ko yung pamilya ko. So, bagamat maganda yung bahay namin, talagang comfort zone din yung bahay namin. Ito, pag kinlik nyo ito, makikita nyo yung bahay. Ayan, binlog ko yung bahay namin. So, makikita nyo dyan yung bahay namin kung ano yung tsura para maintindihan nyo yung tinatawag talaga ng comfort zone. So, hindi na maririnig to sa Zoom. And, so ayan, up and down, subdivision, Durabel Homes 2, Ampid San Mateo Rizal. At yung kwarto ko dyan, pag tanaw mo, bundok, sunrise, yan talaga eh, kitang-kita. Second floor yung kwarto ko, may sarili kang higaan, malambot. Then iniwan lahat yan. Para lang dito. Yan, sa kubo na yan. Yan ang unang-unang bahay talaga na masasabi namin bahay namin. Di ba? So, may purpose si Lord at ngayon itong church na ito naka-air condition na sa biyaya ni Lord. This was 2012 I think. Yan, 2012. So mahigit ng hanggang ngayon tayo pa rin ang pastor diyan sa biyaya ni Lord. At
nawa na-challenge tayo at may natutunan, at kung wala, bahala na si Lord po sa inyo. At pagpalain tayo ng Lord. So, sa mga may question, mag-question po tayo, but before that, niiling ko na mag-closing prayer po muna tayo. Father God, marami pong salamat sa gabing ito. Tunay nga na marami sa amin ang na-challenge at may mga natutunang mga bagay, bagamat very challenging at parang ang hirap, but we will keep on trusting you. Nawa ay kung meron kaming same na kaisipan or kapatiran dito na halos parehas din ng nalalaman, Panginoon, ay yung mga subordinate nila may share ito at sabihin na talagang ito ang dapat gawin pero hindi nila nagagawa. Tulungan mo kami na maipasa sa kanila ang burden at yung passion para sa mga ligaw na tupa. At dalangin ko, Panginoon, sabi mo nga, pray for the harvest is white. Pray for the Father of the harvest. Yun yung unang-unang gagawin namin, Panginoon, ay ang manalangin na magpadala ng maraming workers. Bawat pastor dito, raise up more leaders behind them, in front them, and beside them, Panginoon. At marami pong salamat. I pray, O Father God, that itong mga leaders, they will surround these pastors and church leaders and aspiring church planters, Panginoon, na nakikinig ngayon saan mang lupalop ng mundo. Dalangin ko, Lord, continue to spark the vision within their heart, na manalig sila sa iyo, mag-trust sila sa iyo that if there's a vision, there will be a great provision, a heavenly provision, Panginoon. You will do more miracles, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, ang number one miracle na gagawin mo ay yung maligtas at tanggapin yung mga taong makasalanan tulad namin. One of the greatest miracles we received is our salvation, Panginoon, na kami miserable pero tinanggap mo kami. So, ganun din ang gagawin namin, Panginoon. I-share namin yung love mo sa iba na mga miserableng tao pero ang totoo ay espesyal sa inyong harapan. Kaya ipadala mo kami kung saan mo nais. We will go where you want us to go and we will follow until the end of the age. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man naroroong tunay, kaalam ang